Hello everyone, by God's grace, ito na nga po yung ating past FB Live dated September 10, 2023. Marami po ang magtataka bakit ko nga po kailangan pang i-upload aking mga past FB Live video. Una po dahil po ito po ay utos ng Panginoon. And pangalawa dahil po sa mga past FB Live ko po, unti-unting lumakas po ang boses ng Panginoon. And by His grace na naunawaan po natin na tayo po ay gusto gamitin ng Panginoon upang magpahayag po ng kanyang mga salita, ng mga katotohanan po ng Biblia, at ganoon din po dahil gusto po ng Panginoon na maraming taong maligtas dahil nga po sa katotohanan na sa muling pagbabalik po ng Panginoon. 1 Timothy 2:4, gusto ng Diyos na maraming kaluluwang maligtas at gusto ng Diyos na maraming makalam ng katotohanan. Sa lahat po, kung bago lang po kayo sa aking channel, please consider subscribing po. Nag-upload po ako ng mga videos galing po sa PMCC Port Watch. Ganun din po sa aking mga simultaneous live, FB and YouTube. By His grace, nautos din po ng Panginoon. And sa mga music po na galing din po sa PMCC Port Watch. Salamat po and God bless us all. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to the deep, and the light we live inspire them today. Oh, may who come behind us find us faithful. Kwento ko lang muna. Ako po ngayon ay nasa Laguna. So, from Pangasinan to Laguna, ako po ay nasa Santa Rosa, guys. Actually, bago ko nakapunta rito, pinag-pray po natin. Na, kasi po, nagbiyahe lang po ako mag-solo. Pinag-pray po natin yan sa Panginoon kung kalooban niya na tayo ay maging successful, na tayo po ay paralyzed, na tayo po ay makakabiyahe ng nag-isa. Yan. So, wala po akong kasama na nagbiyahe. At bakit nga ba ako nagbiyahe? From Pangasinan to Laguna. Dahil po, sabi ko nga, kung kayo nasusunod niyo po ang aking live, siguro after nito, baka medyo kasi medyo naglaylo nga tayo at may mga inaasikaso po. Dala na rin na kailangan kasi natin ng pera. Kaya po, nagta-travel tayo. So, nasabi ko nga, di ba, na ako ay may bahay po dito sa Laguna. Through Pag-ibig, hinuhulugan pa rin po. Ayan. Sa kabila na maraming gawa ang kaway, stress, pero baliktad na nangyayari. Tayo po ay pinapalakas ng Panginoon. At bakit nga ba ako nagpunta sa Laguna? Para po, i-check lang yung mga gamit ko. Di ba sabi ko, guys, yun nga, sabi sa mga mensahe, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa, bagkus sa langit. Kasi nga, hindi mo yung madadala. Pag nag-rapture, wala na. Parang baliwala yung mga yung mga ipon mong gamit, 'di ba? Ay kaya nga po kasi sa Pangasinan na nga ako nakatira dahil nandun po yung asawa ko at anak ko po na dalawa, kasi may anak rin po ako dito na kasi dito yung work niya po dahil siya ay artist. Ano natin kasi marami nga tayong mga naipon na gamit dahil po tayo ay nagtatapat po sa paglilingkod. So, at yan nga po sabi ko, pinag-pray ko po yan sa Panginoon na, Lord, kung ako ay papayagan mo magbiyahe ng mag-solo, ako po ay paralyzed pa rin po. Ikaw na po bahala, ikaw mag-iingat sa akin. At biyahe po ng Panginoon, nakakatuwa lang po. Ang mga tao ngayon, para bang yung bagamat hindi lahat. Pero po, yung lahat ng mga pinapadala sa atin ng Diyos, ay talagang kinakasangkapan niya para tumulong po sa atin. Dahil from Pangasinan, Dagupan, mula po terminal, hanggang sa terminal po ng Pasay, tayo po ay maayos po na nakabiyahe ng siguro 6 hours, kasi na nga, di ba, mabilis na magbiyahe, pero mga 6 hours siguro yun dahil umalis ako doon
alas 3. Nakarating po ako ng Pasay ng alas 8, 8:30. So, 5 oras, di ba? Ang bilis na po ng biyahe. At saka ang biyaya po nga po ng Panginoon, talagang so may walk pa rin po. Pero maraming tumulong sa'yo para, and kahit papano naman, medyo, yun nga, sabi ko, ang daming stress. Sobra. Ang daming gawa ng kaaway. Kasi antikristo po nagkalat. Totoo po yun. Kaya kayo, lagi kong inano, huwag kayong padaya sa kaaway. Kayo po ay laging lumuhod, manalangin. Ako na paralyzed, nagtatravel from here to there, mag-solo. Pero nananalangin. At biyaya ng Diyos, lagi natin kasama ang Panginoon. Pero yung Firmax po, biyaya kasi meron pa tayong konting-konti, naisasalba po yung buhay natin. Hindi kasi nga, like di ba recently, tayo po ay nagpabaptize po sa ating anak, sa anak ko po. At lalo po pong yung gawa ng kaaway talagang dagsa, yan. Pero ang biyaya po, tayo po iniingatan ng Panginoon. Yan, tayo po ay pinapalakas at kailanman hindi po hindi, syempre yung masama hindi yan magwawagi sa So, yun po, salamat sa Panginoon dahil siya po ang, kahit yung pagpupunta ko po dito, sa Kanya po ako lumalapit na Lord. Kasi sabi ko nga po, yung Holy Spirit, sinusundan ko lang Dahil yung sa Pangasinan, kung bakit ako napunta doon bigla-bigla, dati kasi nasa Laguna din Pangasinan. Dahil na rin po sa bulong po ng Holy Spirit na punta ka ron, ganyan. So, nalalaman, may maraming revelation sa atin po. At kagaya na pagpunta ko rito, ganun rin po, na parang sabi ng Panginoon, punta ka doon, ayusin mo yung gamit mo, ganyan, di ba? So, ako po, sunod lang. Yan. Pero ang di po mawawala sa atin, ang paglilingkod sa Diyos. Kasi guys, paulit-ulit ko sinasabi, pwede bukas makalawa, darating po ang Panginoon. Huwag kayong maiiwanan sa rapture. Dahil pag kayo naiiwanan po, mahirap maiiwanan. Kaya bago pa ka mag-start, pag kayo po nangangailangan ng church na para kayo po ay palakasin, sa inyo po pananampalataya kayo mabugbog sa bulol pa ako guys sa mga sa salita ng Diyos. Yan po ang yan po yung armas nyo, weapon nyo, prayer. 72 countries sa buong mundo ang church po. Kung paano ko nakakabiyahe mag-solo, paralyze, dahil po sa aking faith. Yun po. Kung paano ko nakikipaglaban sa, sabi nga ni Senator Robin Padilla, di ba? Ito po ay ang kalaban natin ngayon, hindi mo nakikita. Yun po, hindi mo nakikita talaga, di ba, spiritual battle po to, spiritual revolution, totoo po yan. Kaya kasi ikaw baka mamaya, pinapasukan ka na ng masamang espiritu, hindi mo pa alam. Ang weapon mo, prayer, word of God po. At ako, yan lang din po ang nagpapalakas sa akin. Bakit ako, nakakarating ko saan-saan dahil po sa prayer. Marami pong nagpe-pray po sa atin. Biyaya po na ba. And salamat po sa inyong lahat na nagpe-pray po sa akin. Very soon, makakita nyo na lang ako. Hopefully, mabilis na ako maglakad. Wala pa tayong Firmax uli. Ubus na po. Pero biyaya, kahapon na isalba tayo ng Firmax natin. And syempre, prayers. Yun po, na tayo po ay binabakuran po ng Panginoon. Tayo po ay pinapalakas. Tsaka, utang ko talaga buhay ko sa Diyos Tayong lahat, hindi lang po ako, kung paano ko nakakatayo dahil po sa Diyos. Paulit-ulit ko sinasabi, mag-ingat po tayo. Ang Antikristo nasa paligid po, hindi mo nakikita kaaway mo. Kaya, manalangin ka lagi. Yan, ako talagang iniiyak ko yan sa Panginoon. Talagang gusto ka nang patayin ng kaaway. Yun po, yung sabi nga, gumagalang parang leon na na galit na galit. So, po tayo?
mag-pray lang po. And salamat sa mga nagpe-pray. Alam ko sobrang dami na nagpe-pray po sa atin. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. At hanggat iniingatan tayo ng Diyos, hanggat ginagamit tayo ng Panginoon, tayo po ay hindi po tayo susuko. So, magpapagaling pa nga tayo, di ba? Salamat po sa Panginoon at binigyan po tayo ng kumbaga yung espiritu natin is strong po. At kagaya nga ng aking anak, biyaya po ng Panginoon, siya po ay nag-church mag-solo. Sinundo po siya hindi ko alam, yung isang kapatid po yata yung nagsundo sa kanya. So, kumbaga 11 years old, pinapag-solo ko na. Ano naman po, nasa mabuti siyang kama. Next week, by the grace of God, 2 na kami. So, biyaya po ng Panginoon, tayo po ay kahit pa paano nakakaano na po sa hagdan. Unti-unti. Yan. So, kasi pag ikaw, yung hindi ka hingi ng tulong sa Diyos, pagpe-pray, yung aksidente, talaga ma-aksidente ka po. Hindi ka sabi nga, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Hindi mo kaya ng ikaw lang. Kailangan mo ng tulong ng Diyos, kailangan mo ng instrumento na pinadala ng Panginoon para ikaw ay mapagtagumpay mo lahat. Yan. So, by the grace of God, sana next month, di ba? Ako po ay yung ating pananalita, kasi pagod po, dahil nga ilang araw tayong puyat. Yun po, nagkuha ng mga gamit, at di pa nga tapos, biyahe dito, biyahe doon. So, talagang wala tayong tamang tulog. Yan. Pero hindi po magiging hadlang ang ating pagiging paralyzed or stroke survivor para po tayo ay gumawa, gumalaw, maglingkod, hindi. Yan siguro dahil ako po ang aking personality ay strong. Kaya siguro kahit lalawit-lawit na yung dila mo biyaya naman, okay ka pa. Yan po. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, nagpadala ng rescue ang Panginoon sa akin. So, kaya ako po ay lagi may kasama. Kahit mo, solo ka lang Sino kasama mo? Panginoon, di ba? Di mo sasabihin mag-solo ka, may kasama ka. Kasi nga, kawakasan na ng mundo ngayon. Kaya ang tao ngayon yung pag-ibig sa Diyos, bukod sa talagang may pag-ibig sa Diyos, talagang, kanino ba tayo kakapit, di ba, sa Panginoon? Alam namang sa kaaway, punta ka sa impyerno. Di ba? So, at saka hindi natin alam. Baka tayo ay, may purpose pa dito, di ba? Kasi kasabi ko nga yung anak ko na baptize, wala akong effort. Iba tayo ng pananampalataya, iba po tayo ng personality. Nakataon ako personality ko ay strong nga. Hindi ako basta-basta na kumbaga nang lulumo. Bagamat syempre pag na-stress ganyan po. Pero kasi labanan mo yun ng prayers. Tawag ka sa Panginoon para ikaw ay lumakas. At saka para hindi malumbay yung espiritu word of God. Yun po ang sekreto. Na iba siguro yung iba nga yung matagal, mga 8 years po, meron po yung effectivity niya po sa kahit isang apply pa lang na at tayo ay dating yung monthly ko nga nagamot 10,000. Pero dahil nga wala tayo 10,000 at saka po dahil sa ating pananampalataya na stop na yung maintenance, biyaya naman po. Tayo ay, ayan, okay nga tayo, di ba? So, kaya po kayo, yun nga po, ang lahat ng sinasabi ko, based sa experience ko sa Firmax, kaya kayo po ay, kung ganyan na akong bulol-bulol, dahil nga po wala naman akong Firmax na regular, dapat kasi nga dire-diretso, organic siya, so medyo costly.
pero po talaga nakakatulong. Yan. Kaya kung kayo ay walang trabaho, gusto niya extra income, message niyo lang po ako. At kahit ako'y bulol, may explain ko po sa inyo. Diba? So, ano lang, patient lang. Patience. So, yan guys. Ang Diyos lang po nakakaalam. Pero ang importante guys, ready po tayo. Sumanbala tayo, magpapabautismo po. Okay? So, Mark 16, 15 to 16. Kaya kayo ay maganda at eto na po yung huling pagbabalik po ng Panginoon. Hindi, kaya po tayo talagang nagpunta po ng Laguna para po yung una yung nga po yung revelation sa atin ng Panginoon, yung ano po ng Holy Spirit, na ako po ay magpunta rito. So, yan po, sunod lang ako. Wala naman madali. Ang madali guys, salvation. Kasi wala ka nang bibilin. Tatagabin mo na lang. O, diba? Ang Diyos na naghihirap. Yan po ang libre. At yung nga po yung tayo gagamitin pa tayo ng Diyos sa una, maglilinggo tayo sa mga pag-akay ng kaluluwa. Guys, seryoso sinasabi ko, hindi ako nag-joke. Kasi po, ay talaga walang pangako po ang bukas. Baka bukas makalawa. Biglang dumating ang Panginoon. Kaya tayo po ay hindi kasi nga baka ako na nasa harap po. Tapos sabi ni Lord oy, makinig ka, ganyan, di ba? Sumampalataya, magbabautismo. Konting paglilikod na lang. Tapos dumating yung Panginoon. Ang importante, ligtas ka. Yun ang isipin mo. Salamat po sa lahat na nanonood. God bless po.